The thing is, bakit nga ba ganun, Karen? Kasi nga walang building permit. Dahil walang building permit, hindi makakapag-apply sa Meralco. Nasaksihan nyo naman mga kababayan ang isa sa malakihang rally na naganap noong nakarahang araw sa Metro Manila. Libo-libong mamamayan ang nagtipon para isigaw ang kanilang protesta kontra korupsyon sa Luneta Park sa Maynila umaga pa lang ng Linggo. May maayos at syempre, may gulo din na nangyari. Pero kung tatanungin mo, ano ba ang punot dulo ng lahat ng ito? Brander, nagulat ako. Paano nangyari ito? Isa lang ang masasagot ko. Dahil yan sa kabayanihan na ginawa ni Mayor Isko Moreno. Then, I went further. Kung hindi ka nagbayad ng regulatory fees, hindi ka rin nagbayad ng contractor's tax. Ayun, then I went there. Alam nyo ba na halos 250 milyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga tiwaling kontraktor? Tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito. Ginagawa tayong parang mga bata rito. At kung hindi kumilo si Yorme Isko Moreno, malamang hanggang ngayon hindi pa natin alam ang katotohanan sa likod ng flood control scandal na ito. That's good work, Mayor. Lang tayo sandali. Now this all started because of the flood control scandal. And in Manila, no? In Manila, so we still have 15 minutes to go. In Manila, you revealed that Manila has 305 flood control projects with unpaid contractors' taxes worth almost 250 million. 220, more or less. 20 million pesos. How did this happen? Ewan ko, Karen, but what I can say and answer to you is within my term, July 1. Let's just say, moving on, this happened 2022, 2023, 24, 25, and some of them are still live, ongoing. And as you can see, nakita ng tao yung baha sa Maynila, biglang hanggang sa probinsya and so on and so forth. Then, sabi ko, teka muna, tingnan nyo nga, hanapin ninyo, ano ba ang mga ginawa ng DPWH sa Manila. Then, Cesar Chavez came up with a report galing sa Office of the President. Okay. Tunggu mo sa Pangulo. Okay. Now, from there, ayan yung sagot sa tanong mo. From there, nagulat ako. Paano nangyari ito? Dumating yung mahabang panahon, wala man lang nag-permit. Oh, wow. Walang permit, Karen. This is a fact. I'm stating facts now. Walang building permit, walang permiso ng pamahalang lungsod. At the bare minimum, walang information ang lokal na pamahalaan. Sabi ko, sige, tisiyasatin ninyo na maigi. Then, sabi ko, teka, kung hindi yan hindi yan nag-apply ng permit, hindi yan nagbayad ng regulatory fees. Okay. Then, I went further. Kung hindi ka nagbayad ng regulatory fees, hindi ka rin nagbayad ng contractor's tax. Ayun, then I went there. That line. So, Karen, I'm happy to report to you and to the people of Manila as we speak today. We have received, after issuing SOA for 2022, 23, 24, 25, and ongoing, amounting to possible collection, 220 million. We have received already 117 million. Wow! Yes. Nagbayad agad? Pag sinigil pala, magbabayad agad. Well, basta simple lang naman ang sinabi ko. Basta may gobyerno na sa Maynila. If you did it before, I cannot blame you, but I have an obligation to protect the interests of the city government and its people. So we went and sent them SOA as far as Mindanao. As far as Mindanao, telling you straight, and in the northern Luzon. Yeah. Then most of them applied permit the ongoing project, whether kalaban ko sa politika o kakampi ko sa politika, project nila hindi makakabuti sa bayan, sige, bayad kayo.
Plus, nagbayad ng buwis sa Maynila yung mga yaon. 117. Now, there is one incident in Santa Cruz. Giniba yung aming tawag dito, building without demolition permit and building a facility without building permit. Ang ginawa namin, because of the available evidence, blatant yung ginawang krimen, we filed criminal charges. Now it's ongoing before the court, and we are about to file another case which is civil, but siguro nahulaan na niya yung gagawin ng lungsod o nagbayad na siya ng danyos agad. Yung civil, yung property, 10.4 million pesos. So total, we have received 127 million with this effort of the city. Well, good work. That's good work, Mayor. Ang next question ko is, the 15 contractors that President Marcos Jr. mentioned, may nadiskubre ba kayo na yun ang kontratista sa Maynila? Meron. May Diskaya projects kayo. Diskaya, name it. Name it. They're all present also. What's happening in Bulacan and other parts of the country with regard to contractors, they're also present in the said project in Manila. Whether vertical development, horizontal development, and water-based or riverbanks development. They're here also. Yes. What did you discover? Do you have substandard flood control projects or ghost projects? So far, wala pa kami nakitang multo. Okay. Pero sigurado naman kami, sa District 2, ito naman yung unang-unang lumabas sa District 2. Yung Sunog Apog, hanggang ngayon hindi gumagana. And, the irony of this is that a few meters away from that, there is a bukay. Tapos, gusto mong matawa, Karen, there is this pumping station done in District 6 of Manila. Di baterya. Oh my. At sinabi na namin yan maraming beses na ibig sabihin di baterya, bakit walang koneksyon sa Meralco? So, tatakbo lang yung pumping station kapag may generator. Nasira yung baterya. Kaya namin na-discover, kasi buo yung pumping station. Hindi tumatakbo. Yung pala walang baterya. Nung binateryahan, gumana yung generator. Tumakbo yung tubig. The thing is, bakit nga ba ganun, Karen? Kasi nga walang building permit. Dahil walang building permit, hindi makakapag-apply sa Meralco. Yun yung sinasabi namin nila, Chairman Artes. Kasi after mo ito pa, yung pumping station, hindi binigay sa lokal na pamahalaan, hindi binigay sa MMDA, binigay sa barangay chairman. Which is hindi naman niya linya yun. Di ba? Dapat yun, bibigay mo yun sa MMDA. Yes, Ito, well, we don't have enough time, so because there's a Senate Blue Ribbon Committee hearing that we can't be late for. But ang interesting, ilan ba ang congressman ng Manila at nadiskubre nyo na ba kung sila ang nag-insert? Yung insertion that we don't know. I don't have the idea of that, who is the participant in the insertion, because the records is in Congress. Now, 6 ang congressman namin sa Manila, to answer your question. Okay, 6. So, posibleng sila nag-insert? Sila na diretso sa flood control? Well, Congress, it's a legislative. So, pwede? May posible, pwedeng hindi rin. Okay. Depende sa kanila yan, anong records ng Congress. And the bicameral committee, or what you call the small committee. Okay. Kasi sila yan Very quickly, sino pa ang di nagbabayad ng buwis sa Manila na kontratista? Marami pa. Marami pa? Kasi 100 pa yung... you have 100 million more. Of course, we'll file necessary charges. Of course, and we will blacklist them here. Ito gusto ko na isend yung message. Pag na-blacklist namin kayo sa Manila, kahit kumuha kayo ng permit for private contracting, sa private, hindi kayo makakuha ng permit.
Second, siyempre sasabit namin kay Secretary Vince Dizon. At makakasama ulit sila sa mga pwede na namang ma-blacklist sa buong Pilipinas. And when we go blacklisting, we want to blacklist including the incorporators, ha? Kasi baka mamaya patayin lang yung kumpanya. Iba, palit. Good point. All right. Wow. Manila Mayor Isko Moreno, at least you had some good news to share today that Manila was able to collect back taxes from these contractors. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. Dahil sa kanyang tapang at malasakit, siya ang naging mitsa kung bakit nabunyag ang isa sa pinakamalaking korupsyon o anomalya sa proyekto ng gobyerno. Sa ilalim ng pamumuno ni Yorme, agad niyang inuutos na habulin ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. At mula sa 220 milyon na dapat makolekta, mahigit 117 milyon na ang naibalik sa kaban ng Maynila. Hindi niya alintana kung malalaking pangalan o may kapit sa gobyerno ang mga ito. Walang takot na sinampahan ng kaso ang mga tiwaling kontraktor, lalo na ang isa sa Santa Cruz na nagtayo ng gusali nang walang demolition at building permit. At dahil dito, mas maraming leader ang nagising at sumunod sa yapak ni Yorme, kasama si Mayor Magalong at Vico Soto. Ngayon, sama-sama na silang humahabol sa mga taong sumisira sa tiwala ng taong bayan. Isipin nyo, proyekto na dapat makakapigil sa baha, pero ginawa ng palpak at walang silbi. Ganito kalupit ang epekto ng korupsyon. At dahil dito, pinaimbestigahan ni Yorme ang lahat ng record, mula Congress hanggang sa mga small committees, at natuklasan ang mga nawawalang pondo at irregularidad sa mga permit. At hindi lang basta reklamo, may aksyon. Pina-blacklist ni Yorme ang mga tiwaling kontraktor para hindi na sila makakuha ng kahit anong proyekto, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Alam niyo mga kababayan, kung hindi dahil sa tapang at malasakit ni Mayor Isko Moreno, hindi natin malalaman ang kasuklam-suklam na kalakaran na ito. Siya ang unang nagbukas ng pinto para labanan ng korupsyon. At ngayon, maraming leader ang sumusunod at tumutulong sa laban na ito. Mga kababayan, kung gusto nating mawakasan ang korupsyon, dapat tayong magkaisa at suportahan ang mga leader na tunay na nagsisilbi. Simulan natin sa pagtangkilik sa tama at pagtutuwid sa mali. Kung proud ka sa ginawa ni Yorme, i-share ang video na ito at ipakalat ang katotohanan para sa isang mas tapat na gobyerno. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.